Ay pangutana gali ako mo. Oh. Amat bawal gali raw dugo sa ibang relihiyon. Oh. Imo nga rong pangutana, amat bawal kan ono dinaguan sa iba-ibang reliyon. Lalo na sa mga reliyon nga sa Iglesia ni Cristo, sa Iglesia ng Diyos, sa Saksi ni Jehovah, ag iba-iba pang mga reliyon. Oh, sige, ako magpaliwanag ha. Paliwanag ko kimo. Babasahin ko yung mga kautusan ni Moises. Genesis chapter 9 and verse 4. Huwag ninyong kakanin ang mga dugo. Tapos, ito, hindi ko na babasahin ang buong verse at chapter. Shortcut ko na lang para marami akong verse nga mababasa. Kasi kapag binasa ko ang buong verse at chapter, ay maraming oras tayo makakonsumo. Sa Genesis chapter 9 and verse 4, huwag niyo kakain ang dugo. Tapos sa Levitico chapter 19 and verse 26, ganun rin. Itong mga verse na ito, ang nagsabi nito ay si Propeta Moises. Genesis, si Propeta Moises ang sabi. Sa Levitico, books yun ni Moises. Punta tayo sa Bagong Tipan, sa panahon ni Kristo, sa panahon ng sa Kristiyano. Sa Gawa, chapter 15 and verse 29, magsiilag kayo sa mga dugo. Ibig sabihin, shortcut ko na to ha. Magsiilag kayo sa mga dugo. Halimbawa, one time, imbitahan kayo sa mga okasyon. Handa ay litson, dinuguan, linaga. Sabi ng Diyos, magsiilag kayo. Hindi kainin mo, linaga, at saka litson. Iwasan mo ang dinuguan. Pero, pag sinasadya ng okasyon na yon na only dinuguan lang, paano ka makailag? Ay walang ibang putahe, only dinuguan. Kainin mo ang dinuguan. Dahil marami tayong mga verse dyan, mga follow-up. Sa Marcos, chapter 7 and verse 18 hanggang 19, pag kumain ka ng dinuguan, ito ang mga mangyayari. Hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dako ng daanan ng dumi. Sa salitang ito ay inilinis ko na ang lahat ng pagkain. Habang ni Kristo, pag kumain ka ng dinuguan, hindi naman pumapasok sa puso mo kundi pumasok sa tiyan at lumabas sa dakong daanan ng dumi. Ibig sabihin, sa salitang ito ay linis ko na ang lahat ng pagkain. Kasama dyan ang dinuguan. Shortcut kasi maraming verse akong ibibira sa inyo sa hambay sa hambay ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 10 and verse 27, kung kayo'y inaanyayahan ng isang hindi nyo kanampalataya, ibig sabihin, ibang reliyon doon. At kamo ay gingkangay. At ibig ninyong pumaroon. Ang anumang ihain sa inyo ay kanin nyo. At huwag na kayong magsipagtanong dahil sa dahilan sa budhi. Halimbawa, Katoliko tayo. Ay atong imbitahan ay Iglesia ni Cristo. Ang ibig nilang pumaroon sa atin, dapat anumang ihain natin sa kanila, kanin nila. Kahit pakainin natin sila ng dinuguan, kanin nila. Dahil yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 10 and verse 27, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Shortcut ko na ha, maraming verse to ha. Ito, sabi sa Old Testament, ay bawal kain ng dugo. Sa New Testament, pwedeng kain ng dugo.
Sino ang ating paniwalaan? Old Testament, sa New Testament makakontra ang mga verses. Sa atin lang yon, sa palagay natin makakontra yon. Pero pag binasa mo ang buong Biblia, makikita mo ang Old Testament, ang New Testament, hindi yon makakontra kung magaling ka sa Biblia. Kasi kahit saan ka paikutin, New Testament, New Testament, Old Testament, kahit saan ka papuntahin yun, paikutin, kaya mong ipaliwanag yon dahil magaling ka sa Biblia. Itong binasa ko, magkakontra to eh. Old Testament, kinontra na ang New Testament. Napakaliwanag na. Ibig sabihin, ang Diyos nagsisinungaling at ang Diyos ay linito niya ang mga tao. Hindi ganun ang Diyos. Sa atin yun pag-intindi na hindi natin binasa ang buong Biblia, kaya tayo nag-isip na magkakontra ang Old Testament at New Testament. Ito ang paliwanag ni Kristo. Dahil saksi ang soksok na ang Old Testament ay nagkukulang. Tapos kaya si Kristo nagkataong tao dito sa lupa. Si Kristo galing sa langit eh. Bumaba si Kristo sa lupa, nagkataong tao para isulat ang New Testament. Humanap si Kristo ng 12 apostol para ipasulat para unawaan ng tao. Sabi ni Kristo sa Hebreo chapter 8 and verse 7 hanggang 8. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan. Ang tinutukoy ni Kristo ang Old Testament. Tapos sunod ay hindi na sana inahanap ng pangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan. Bagong pakikipagtipan sa mga sanglibutan ni Israel at sa sangbayan ni Huda. Ang ibig sabihin ni Kristo, kaya nga si Kristo nagkatawang tao para ipasulat niya ang bagong tipan dahil ang unang tipan ay nagkakulangan. Isipin natin, ang pinasulat ng Diyos kay Propeta Moises ay 10 utos. 10 utos yun. Ay kung doon tayo napako sa 10 utos, may kulang yon. Kaya nagkatawang tao si Kristo. Ang sinabi ni Kristo, hindi lang sa Old Testament 10 utos, pero dinagdagan ni Kristo. Hindi lang 10 utos, maraming utos. Sa Old Testament, walang nakasulat na inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Wala yon sa Old Testament. Sinabi ni Kristo sa New Testament, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Hindi lang yon, maraming utos si Kristo. Sabi ni Kristo, igalang niyo ang Ama. Sabi ni Kristo, ibigin ninyo ang Diyos ng higit sa inyong sarili. Nadir utos yun. Marami pang utos yun, maraming utos. Hindi ko na sasayin sa inyo ng kuan ay kasi shortcut ko lang kasi iksian ko lang ang video ko. Nga kaya nga si Kristo nagkatawang tao dahil marami si Kristong mensahe dito sa lupa. At hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. God bless you sa inyong lahat.